Ang kapalaran natin dito sa mundo ay hindi natin nasisiguro. Hindi natin masasabi kung kailan gagawa ng himala ang Panginoon sa buhay natin. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon. Mga ka-explorer, welcome sa aking munting channel. Meron na naman tayong bagong video na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So, ano pang hinintay natin? Tara na, simulan na natin. Nagsimula ang kwentong ito sa isang mayamang pamilya na nakatira sa isang malaking mansyon. Yung parang wala na silang hihilingin pa dahil nasa kanila na ang mga biyayang hinahangad nila. Kung mga material na bagay lang ang pag-uusapan, ay tiyak na wala nang hahangarin pa sa buhay itong pamilya ni April. Bunso ito sa dalawang magkakapatid. Bagamat lumaki itong si April na may marangya at saganang buhay, ay hindi pa rin nabago ang pakikitungo nito sa mga taong nakapalibot dito. Magalang na bata ito at matulungin sa kapwa. Kahit mga katulungan ito sa bahay ay napalapit din sa kanya dahil sa angking kabaitan nito. Taliwas sa ugali nito ang nakakatandang kapatid nito. Nagmana kasi ito sa ina nilang ubod ng sungit at mata pobre. Halos lahat ng tao sa mansyon nila April ay takot sa ina at sa nakakatandang kapatid nito dahil kapag di nila nagustuhan ang katulong nito ay tiyak na papahirapan ng mag-ina ito at papalayasin. Walang kaalam-alam ang ama nitong si April sa mga nangyayari sa loob ng pamamahay nito. Wala naman kasing ni isang naglalakas loob para isumbong ito sa kanilang amo. At isa pa ay palagi naman kasi itong nagmamadali at busy sa mga negosyo nito. At kapag nasa bahay naman nila ito, ay busy naman ito sa kakatawag sa mga tauhan nito o di kaya'y sa mga meetings nito. Inintindi na lang nitong si April ang ama nito at patuloy niya itong sinuportahan sa mga gawain nito. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan. Kaarawan nitong sa April, ngunit nalungkot ito nang hindi nakadalo ang ama nito sa kaarawan mismo nito. At isa pang kinasasama ng loob nito ay ang wala man lang pasabi ang ama nito na hindi pala ito dadalo sa kaarawan nito. Nalungkot itong sa April at habang nakaupo ito ay nakatitig lang ito sa malayo. Hanggang sa lumipas ang 1 oras. Habang nakatitig itong si April sa malayo, ay may naobserbahan itong isang sasakyang paparating. Na-excite ito nang makita niya iyon at inakala nitong lulan sa sasakyan na iyon ang ama nito at may sorpresa itong ihahatid sa kanya. Ngunit nang tumigil na ang sasakyan na iyon, ay mas nalungkot pa ito nang makita nitong wala naman pala ang ama nito sa sasakyan na iyon. At nagulat na lang ito nang bigla nitong marinig ang tinig ng ama nito galing sa kanyang likuran. Nang ibaling nito ang kanyang mga mata ay nagalak at natuwa ito sa kanyang nakita. Sinorpresa pala ito ng kanyang ama kaya hindi mo na ito agad-agad nagpakita sa kanya. Dinalhan ito ng ama nito ng maraming regalo. At dahil sa pangyayaring iyon, ay naging masayang-masaya itong ating bida sa araw ng kaarawan nito. Kinaumagahan, habang kumakain ng umagahan itong pamilya ni April, ay nagsalita ang ama nito. Mahal ko at mga anak ko, pansamantala munang mawawala si Papa sa piling nyo kasi luluwas kami ng ibang bansa para sa pag-launch ng bagong project namin. Hindi nakasagot si April at ang kapatid nito sa sinabi ng ama nito at natahimik lang ang dalawa. Bakas sa mga mukha ng mga ito ang lungkot at pagkamis sa kanilang ama. Kahit di man nila gustuhin na umalis ang ama nito, ay wala silang magagawa dahil sa iyon ang trabaho ng ama ng mga ito. At nagsalita ang ina nito. Mga anak, okay lang yan. Uuwi din naman si Papa nyo.
At ayaw nyo yun? Marami kayong pasalubong? Oo nga mga anak ko. Siya nga pala, anong gusto nyong pasalubong? Patuloy na naging tahimik ang dalawa at hindi sumagot sa tanong ng ama nito. Hanggang sa nagsalita itong si April. Hindi naman mga material na bagay ang gusto ko pa. Ikaw po, yung makasama ka po namin. Napatahimik ang ama nito sa sinabi ni April at humingi ito ng patawad sa mga pagkukulang nito sa kanila. At nangako itong pagkatapos ng proyekto nilang iyon ay titigil na ito sa kakatravel kung saan-saan. 2 araw lang ang pinamalagi ng ama nito sa bahay nila at umalis na ito papunta sa opisina nito. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan. Kinulat ng masamang balita itong sa April nang malaman nito ang masiding sinapit ng ama nito. Napag-alaman nilang nasangkot pala ang kanilang ama sa isang plane crash. At ang nakakalungkot pa ay wala ni isang nabuhay sa trahedyang iyon. At sa araw na iyon ang pagsimula ng pagbago ng takbo ng buhay nitong si April. Dinibdib nito ang pagkawala ng ama nito. At hindi na rin ito nakipaghalubilo sa mga tao sa bahay nito at palagi nang nagkukulong sa kwarto. Hinahayaan lang ito ng ina nito sa kung anong gusto nitong gawin sa kanyang buhay. Kasi sa simula't sapol naman ay wala naman talaga itong pakialam sa ating bida. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon ng pangalawang asawa ang ina nito. Sa buong akala kasi ng ina nito ay magiging okay ang lahat kapag nagkaroon ito ng katuwang sa buhay. At isa pang nagpalakas sa loob nito ay dahil sa isa itong pastor. Ngunit kabaliktaran pala ang kahantungan ng desisyon nito. Sa una ay maganda pa ang pakikitungo ng stepfather nito kay April. Hanggang sa unti-unti itong nagbago at lumabas ang tunay na ugali nito. Pinagmamalupitan nito ang ating bida at kung minsan ay inaabuso. Minsan nga ay naglakas loob ito sa April na isumbong ang stepfather nito sa kanyang ina. Ngunit, imbis na paniwalaan siya nito, ay mas nagalit pa ito kay April dahil sa akala nito'y gumagawa-gawa lang ito ng kwento. At sinabihan pa niya itong wag nang ulitin pa ang pagsisinungaling. Nalungkot itong si April sa sinabi ng ina nito at nagtanim ito ng galit. Dahil sa di na nito kinakaya ang pagmamalupit at pang-aabuso sa kanya ng stepfather nito, ay nagdesisyon na lang itong lumayas sa pamamahay nila. Hinayaan lang ito ng ina nito na maglayas ng bahay dahil sa buong akala nito ay nagre-rebelde lang ito sa kanila. Hanggang sa lumipas ang 50 taon, lumaki itong sa April sa isang bahay ampunan. Sa mga sandali kasing palaboy-laboy ito sa daan, ay napansin at kinopkop ito ng mga madreng na padaan sa lugar na iyon. At sa kasalukuyan ay meron itong nag-iisang anak na babae. At nag-iisa itong pinapalaki ang anak nito sa pamamagitan ng pagkokonduktor sa pangpasahirong bus. Hanggang isang araw, habang kasama nito ang anak nito at papauwi na ang mga ito galing sa pamamasyal, ay may nakasabayan ito sa bus na isang pastor. Nagkataon pang magkaharap ang mga ito ng upuan at maya-maya ay nagsimula itong magturo sa mga taong sakay sa bus na iyon. At habang pinakikinggan ito ni April, ay biglang bumalik sa alaala nito ang mga pang-aabusong ginawa sa kanya ng stepfather nito. At bigla na lang nandilim ang paningin nito dahil sa sobrang galit at napagbuntungan nga nito ng galit ang pastor na nagsasalita sa harap nito. Nasaktan ito na April at hindi ito tumigil sa pananakit sa pastor na iyon. Ngunit napatigil lang itong si April nang harangin ito ng anak nito at sinabihang, "Tama na po inay, isa po siyang pastor." Nang marinig iyon ni April, ay labis ang pagsisising ginawa nito at labis ang iyak nito. Dahil sa mga panahon pa lang iyon, ay nagpakita sa kanya ng isang mirakulo ang Panginoon na sa akala niya ay inabandona na siya nito. Ipinanganak kasing Pepe ang anak nito at hindi pa nakakapagsalita sa buong buhay nito. At dahil sa pangyayaring iyon, ay nabago ang landas ng buhay nitong si April.
At sa kasalukuyan ay masaya ito kasama ang anak nito at nagsiserbisyo sa Panginoon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Mga ka-explorer, magtiwala po tayo sa Panginoon dahil sa Kanya ay walang imposible. Maraming salamat po.